Welcome back to Simplified Finance Channel. Today we'll be talking about debt or utang. Parang traffic sa EDSA, nakaka-stress pero may paraan para makawala. Kaya today, pag-uusapan natin ang 5 actionable tips na siguradong makakatulong sa pag-ahon mo sa utang. Game ka na ba? Tara! Step 1. Kilalanin ang utang mo. Imagine mo to. Hindi ka mag-enroll sa isang online course kung hindi mo alam ang syllabus or curriculum, di ba? Same goes with debt. Ito ang gagawin mo. Maglista ka. Lista mo lahat isa-isa. Kanino ka ba may utang? Magkano ba ang utang na ito? Ano ang interest rate? Kapag malinaw ang sitwasyon, mas madaling solusyonan. Step 2. Pause and reflect. Pasalamatan ang naitulong ng utang na ito. Bakit kailangan pasalamatan? Kasi minsan ang utang ay nagbigay sa atin ng panandaliang relief. Maybe it's for an emergency, maybe pang business, or simpleng indulgence na you deserved at that time. Napabayaan mo lang. Acknowledge the help it gave you, then turn it into fuel to push forward. Think of it this way. Every small win counts toward your bigger financial freedom goal. Step 3. Strategize, strategize, strategize. Piliin ang tamang debt repayment strategy. Here are 2 debt repayment strategies you can actually use today. Una, debt avalanche. Unahin ang utang na may pinakamataas na interest. Pangalawa, snowball method. Simulan sa pinakamaliit na utang para ma-build mo ang consistency at momentum na nagbabayad ka na lagi ng iyong pagkautang. So for debt avalanche, example, first, second, third utang mo, mataas ang interest, yung pinakauna, unahin mo muna yung first utang mo. Then you go to the next, then you go to the third one. Here, para naman sa snowball effect, regardless kung ano yung interest rate, focus on yung smallest amount na mabayaran mo muna para ma-build mo yung consistency and yung mindset na nagbabayad ka regularly. Clear ba yun? Gawin mo na. Step number 4, maghanap ng extra income. Huwag mong hayaan yung sahod mo lang ang pambabayad mo ng utang mo. Maraming ways para kumita. Isipin mo na lang pag kumita ka na mas malaking halaga at mabayaran mo kagad ang utang mo, mas mawawala kagad ang stress mo. Siyempre, find other ways. Magpaka-BDO ka. We find ways. Online freelancing, selling pre-loved items, you name it, maraming pwedeng gawin. Ang goal dito ay mabawasan ng utang gamit ng extra cash flow mo at tuluyan mo nang mabawasan ang mga nanggugulo sa buhay mo. Gasgas man sa pandinig, I'll say it again. Small steps and consistent actions create big results over time. Step 5. Renegotiate terms with your creditors. Communication is key. Subukan mo mag-renegotiate for better terms or payment terms, either lower interest rate or longer repayment schedules. Try mo lang tanungin kasi wala namang masamang magtanong. Ganito ang gagawin mo. Hi po, gusto ko magbayad pero limited po ang budget ngayon. Pwede po ba pag-usapan ang ibang options? Iho, ang tagal mo na hindi nagbabayad pero pwede naman pag-usapan yan. Ang importante mabayaran mo kaso syempre lalagyan ko rin siya ng additional interest o baka naman extend natin siya pero kailangan mong dagdagan lang siya ng kaunti, ha? Papayag naman ako, pag-usapan na lang natin yan. Sige. Pero hindi naman laging ganun ang scenario, di ba? Madalas, ayaw nilang makapag-renegotiate. That's why it's very important to have step number 4. Hindi ka hinaan ng paghingi ng adjustments. Actually, it shows that you're willing to take responsibility. That's courage, not weakness. Kapag di nila nakita yon, it's not on you. Ano ba to? Tax deadlines, invoices, at bank statements sabay-sabay. Ang hirap maging negosyante. Buti na lang may Juan.ac, accounting sidekick ng mga Pinoy negosyante. Bakit Juan.ac? Automatic VAT and withholding tax calculations. Less stress, less mali. AI bookkeeping. AI? Pwede pala yun. Goodbye manual data entry. Picturean mo na lang, magre-record na po yung iyong transaction. Real-time reports. Para hindi ka na maguluhan sa numbers mo tuwing kailangan mo siya sa reports mo. Multi-currency support. Yes. Dollar, yen, peso, carry na. Kahit na nasa labas ako, hawak ko pa rin ang negosyo ko. Thanks to Juan.ac. Juan.ac ay supercharged tax compliance and bookkeeping accounting
software. One.ac, accounting and tax compliance, supercharged for SMEs. Check the description below for my own personal link. Bonus step! Conduct a lifestyle audit. Simulan mo sa pag-review ng spending habits mo. Dami mo na ngang utang, ayaw mo pa mag-review paano ka gumagastos day to day? This will help you lessen your expenses and increase your chance to pay your debts. Ask yourself these questions. Saan napupunta ang pera ko? Ano ang pwede kong i-adjust or alisin? Ano pa ba ang pwede kong source of extra income? Ano ba yung triggers ko? Ba't ako umuutang? Here's the golden rule. If it's not essential, think twice before spending. Meron nga akong trick, 10x rule. Sa 10x rule, ipumultiply mo ng 10 times yung bibilin mong bagay para pagka na-compute mo na siya, sasabihin mong, gusto ko pa ba to kahit ganito yung halaga niya? Example, bibili ka ng milk tea. Ita times 10 ko siya, 100, magiging 1,000. 1,000 pesos ang milk tea. Bibilin ko pa ba siya? Kung pakiramdam kong gusto ko, tutuloy ko. Pero kung alam kong, too much na to, di ko na bibilin. To all my buddies, hindi madaling magbayad ng utang. Pero gusto kong ipalala na ang financial freedom ay hindi imposible. It's something you work on day in and day out to reach financial freedom. Remember this, you are not defined by your debt. You are defined by your ability to rise above it. Walang imposible sa taong may plano, disiplina, at determinasyon. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon, kaya ko to. I will take control of my finances and create the life I deserve. Anong mga takeaways natin for this video? Alamin ang buong sitwasyon ng utang. Pasalamatan ang naitulong nito. Strategize with the right repayment method, maghanap ng extra income, and renegotiate kung kailangan. And of course, do an audit for your lifestyle para hindi na ito maulit. Ano sa tingin nyo ang pinaka-effective tip dito? Share nyo naman experiences in the comment section. And speaking of baon sa utang, I'm opening 3 slots for my coaching para hindi ka na mabaon sa utang. I'm looking for 3 serious people na gusto makapag-save ng minimum 5 to 6 digit savings before 2025 ends. This offer closes on the end of April, and what you'll get are one-on-one free financial consultation, a customized strategy tailor-fit for you, and monthly 1-hour kamustahan and assessment. If sinunod mo yung strategy natin at kung may dapat baguhin, teka GM, magkano naman yan? 2,500 lang siya, uncle. Babayaran mo lang yan kapag nakaipon ka na ng 10% ng goal ipon mo. At syempre, 1-year subscription na yun. And 3 people lang po ang pipiliin namin. Ang need lang gawin is mag-comment down below kung bakit sila deserve mapili sa mga session na to. Oh, sa mga gusto daw mag-ipon for 2025, mura na yan May monthly advisor ka na about finances. And that's it, buddies. Don't forget to comment why you deserve it. O nga pala, 215 subscribers left para sa 1,000 subscribers na tayo. Pwede na tayo mamigay ng GCash very soon. Let's work toward financial freedom one step at a time. Salamat sa panonood. See you next time!